SSS Calamity Loan Disclosure Statement. Paano nga ba makukuha itong disclosure statement kung saan malalaman yung amortization monthly at kung kailan dapat magbayad? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung disclosure statement kung saan kailangan natin to lalo kung empleyado ka at nire-require ito sa inyo ng HR or ng boss mo. Dito kasi malalaman kung magkano yung dapat na ikalta sa sahod mo na siyang ipangbabayad sa loan at kung kailan din mag-uumpisa yung paghulog nito. Kapag nag-apply ka ng calamity loan sa SSS, makukuha mo ito doon sa proseso. So, nandito tayo sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. I-click lang natin tong login to my SSS at i-enter dito ang user ID and password. Kung ang gamit nyo naman ay yung cellphone ninyo, may makikita kayong create my SSS account or login. I-click lang yan at i-click itong login. So, i-enter dito ang user ID and password. After makapag-login na sa SSS, punta lang dito sa Loans, Calamity Loan. Andito na yung mga steps. Kung mapapansin nyo, nasa step 2 siya. Kumbaga, makukuha nyo lang yung kopya ng disclosure kapag nag-undergo kayo sa proseso. Halimbawa, ito yung step 1, click ko lang yung next, i-check lang to, at i-click itong OK. Andito na agad yung disclosure statement kung saan ida-download natin to by clicking this arrow na button. Sa cellphone ninyo, mapupunta ito doon sa mga folder ninyo, at ganito yung magiging itsura niya. Kailan ba yung umpisa ng hulog o yung pagkalta sa sahod ninyo dapat at magkano din ba yung ibabayad sa loan. Sa pinakadulo, makikita kung kailan matatapos yung paghuhulog o pagkakaltas. Para sa mga OFW, self-employed, or yung mga non-working spouse or voluntary members, maganda na may copy na rin tayo ng disclosure statement. Para malaman na rin natin kung kailan pa tayo dapat maghulog para hindi ito makonsider na past due na loan at maiwasan na rin yung service fee na tinatawag. I-check ko lang to at i-click yung next. Ito yung summary kanina. I-check lang at i-click itong submit. At kapag chinek ko to, kinlik ko yung confirm, mag-proceed na tayo at makakakuha tayo ng confirmation na katulad nito. Tandaan na kung sakaling hinihingi sa inyo ng HR ng kumpanya yung disclosure at sakaling hindi nyo na-download yung kopya nun, ang pwedeng gawin ay kung sakali kung kaya pa nilang i-cancel or hindi i-approve yung loan na ina-apply nyo, pwede para pagdaanan nyo ulit yung buong proseso ng pag-apply at pag-download ng disclosure statement. Yun yung isa sa mga paraan na pwede natin gawin. Also, kung sakaling hindi kayo sigurado, pwede rin kayo mag-reach out sa SSS mismo kung pwede pa bang ma-download yung disclosure statement. Sa ngayon kasi, kapag check ko yung loans ko na active katulad nito, i-click natin. Yung sa SOA, hindi ko makikita rito yung sa disclosure statement na pwedeng i-download. Also, sa credited payments, wala rin makikita dito. So, yun yung paraan para makuha yung disclosure statement. Either mag-go through ulit kayo sa buong proseso or pwedeng mag-reach out sa SSS kung may iba pang paraan tungkol dito. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!